open your browser. Pwedeng Opera, pwedeng Google Chrome, pero ako ang gagamitin ko ay Chrome. And then type register.philsys.gov.ph and then enter. At mapupunta kayo dito sa Welcome to the online Step 1 registration of the Philippine Identification System. Click Proceed. And then type yung cellphone number. Pwede nyo gamitan yung cellphone number nyo or yung email address. And then send OTP. At magsisend po yan ng OTP sa inyong mobile number. Kung mobile number yung inyong ginamit or yung email address, check nyo po yung email address nyo. Pero ako I prefer yung cellphone number kasi mas madali siya. Then, click verify at may lalabas na privacy notice. Pwede nyo po yan i-drag down. Yan yung bar dito na maliit sa gilid. Ayan, sa side yung maliit na blue. Ayan, click I agree. Continue. Kailangan nyo pong maklik yun kasi pag hindi po kayo makakaalis dun sa privacy notice. At eto po, yung mga kailangan i-fill out ng mga information, mga basic information na dapat wala kayong malaktawan. Kasi pag may malaktawan kayo, hindi yan magpo-proceed. So, yan, i-fill out lang natin lahat ng information. Ayan, lalagay natin dito syempre yung first name. Tapos sa next naman, yung middle name, yung last name. Okay, kapag tapos na po mag-fill out ng mga basic information, yung delivery address naman, kung saan nyo gustong ipadala yung inyong ID. Okay, kung meron kayong present address at permanent address, pili na lang po kayo. Tapos, cellphone number, and then email address, and click next. At lalabas po lahat ng information na inyong inilagay. Lahat ng na-input yung information, ipapakita yan sa inyo. Kagaya dito sa screen. Ayan, pwede nyong i-review. Kung may mali, pwede nyong i-edit ulit. Pwede kayong bumalik. Kapag okay na po, na-review nyo na lahat, click nyo lang po itong, ayan, yung naka-red, I have duly reviewed. Ayan, pwede nyo pong i-review lahat ng information para po sigurado sa detalye. Kapag okay na po lahat ng information, meron pong tanong dito, meron ka bang bank account o e-money account? Click no kung wala. And then continue. At ayan, mapupunta naman kayo dito sa booking schedule. Ayan, meron pong available na dalawang location. Dito tayo pipili kung saan yung gusto nating registration center. Yung pinakamalapit sa atin, syempre. Yung pipiliin natin. Ayan, so etong isa meron. So, pipili tayo dito ng time. Meron naman yan nakalagay. Merong morning, meron afternoon. Ayan, kung anong oras yung gusto nyong time. Pili lang po kayo dito.
nakalagay naman po dyan kung ilang slots pa yung available. Makikita nyo po yan dyan, yan sa baba ng time. Okay, so piliin po natin yung schedule na preferred natin. Ayan, nakapili na po ako ng schedule ko. So, 3 to 4. Kasi yun yung time na wala na masyadong gagawin. At may available slot pa naman. Ayun, appointment confirmed. So, okay na po. Lalabas na po dyan lahat ng information. Ito na po yung final data. At meron po dyan na option. Actually, pwede po siyang i-download. Ayan, tinatry ko po yan i-download. Pero hindi po nada-download. Lumalabas lang po yung information. Kapag tinry nyo po at hindi nyo po na-download, okay lang naman kasi magsisend pa naman yan ng information sa cellphone number nyo or sa email nyo ng date and time kung kailan yung appointment nyo. Ayan. So, trying to download pero ayaw po talaga. Lalabas po yung information na yan. Pwede nyo pong picturean, pwede rin pong i-screenshot.